Okay, game. Recording. So first, yung para ma-define mo yung subculture, kailangan lagi siyang nakakonteksto sa ano ba muna yung kultura. So yung kultura, marami namang definisyon sa agham panlipunan at pati sa humanidades ang kung anong kultura. So para sa ilan, yung kultura ay sistema ng paniniwala ng isang komunidad o isang spesipikong kultural na grupo. Para naman sa iba, tinitignan din yung kultura bilang mas malawakang paniniwala ng isang mas malaking organismo gaya ng bansa, diba? Pero para rin sa iba, gaya halimbawa ni Raymond Williams, tinitignan niya ang kultura bilang sityo ng banggaan ng puwersa mula sa itaas at ibaba, at higit sa lahat kung sino ang iiral na namamayani o yung status quo, di ba? So mula sa ganito, yung pangatlong definisyon, maaari nating makonteksto yung nosyon ng subkultura. So una, kailangan i-differentiate din siya sa kontrakultura. So yung nangyari halimbawa nung hippie movement, di ba? Yung kilusang radikalismo ay tinitingnan talaga siya bilang lantarang kontrakultura. Diba? Ibig sabihin ng kontrakultura, talagang tinatalikdan yung ibang bahagi ng dominanting kultura. So, pero yung subkultura nga, at ang unang nag-theorize nito, bukod sa mga sosyologo ng dekada 50, yung mga notion ng mass culture, stream of mass culture, kung sino pa, ang nagpaigting nito ay yung Center for Cultural Studies sa Birmingham na pinamumunuan nila Stuart Hall, nila Paul Gilroy at marami pa. So yung pagtingin nila, para daw maintindihan yung subkultura, kailangan maunawaan na may ideolohiya na nananaig sa lipunan, may pinapapaniwala. So ibig sabihin, at yung subkultura nagmumula lagi yan sa kabataan. So kung yung kultura in-impose niya sa kabataan na ganito ka lang dapat, ibig sabihin yung mass produce ka rin, commercialize din yung pagka-individual mo, doon daw umuusbong din yung pangangailangan ng tao na magkaroon ng inklinasyon sa iba pang paniniwala o ibang kolektibo o ibang komunidad, diba? Prominente din sa usapin ng ideolohiya yung usapin ng uri. Kasi kung titignan, karamihan ng mga subkultura na umusbong sa Inglaterra, kung saan unang pinag-aralan nila Hall, lahat sila ay nanggagaling sa underclass. So ibig sabihin, bukod sa may ideology, yung ruling culture na ini-impose sa youth, may issue ito ng panlipunang tunggalian. Dahil nga, panahon lagi na unemployment, panahon lagi ng matinding problemang panlipunan, doon lalong umiigting ang mga subkultura, halimbawa gaya yung mga TEDs, yung mga mods at yung skinheads o yung punks, unang yugto ng pag-aaral ng subkultura. So ibig sabihin, kailangan kinocontextualize din saang uri ba nanggagaling yung mga nasa subculture at paano sila kumukontra o tumututol o bumabangga sa mas dominanting kultura sa lipunan, di ba? Ito naman siyempre yung tinutukoy yung nosyon ng estado at yung nosyon ba ng commodification at ng consumerism. So, yung subculture, yung last point, it is always brought by social relations and social conflicts. So, dapat din tignan kung gayon na yung subculture ay lived relation. Ibig sabihin ng lived relation, isinasabuhay din ito ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang sining, sa pamamagitan ng kanilang mga in-stream forms of communication. Ibig sabihin ng in-stream, hindi mainstream, yung pang kanila lang, fanzines, gigs. At syempre, pangatlo, paano nire-reassert yung grupo sa mas malawak na matrix ng lipunan. So, kaugnay nung tanong sa hip-hop, kailangan kasi malaman natin na yung hip-hop ngayon ay residue na lang ng pinagmulan syempre ng musika ng hip-hop. So kung titrace ito, yung hip-hop sa music and sa subculture, kailangan balikan natin yung history. Syempre, at ito yung black history and black politics in relation to humanities and music and art.
So yung unang yugto ay, syempre nandun yung R&B. Ano ba yung R&B nung early 20s, 30s, di ba? Yung rhythm and blues. Yung rhythm and blues, kinakanta ito ng mga blacks at ito ay may spontaneity. So ibig sabihin, may gitara, nasa isang club, kumakanta, may spontaneity, may improvisation, at ito ay narration. Ibig sabihin, naratibo actually ng black experiences sa isang napaka-white supremacist o napaka-racial na konteksto ng panahon, di ba? So sunod dyan, kailangan tignan din, di ba, from R&B, dumating yung soul, di ba? So pagdating ng soul, nagkaroon din ng Motown, at sa kabilang panig naman ng Afro-American culture, nandun naman yung tinatawag na movement sa Jamaica na ini-incorporate yung traditional African music sa kanilang contemporary subcultures. For example nga yung ska, yung reggae, na gumagamit ng mga traditional instruments, yet yung sentiment ay sentiment na ng kabataan kontra sa nananaig na relasyong panlipunan, di ba? So, yung hip-hop ay hindi naman siya walang ugnay dito sa dalawang ito. So, nung dumating yung hip-hop, inadapt na itong hip-hop, particular sa early 70s, di ba? Kinukonsider na nga yung Sly and the Family Stone, yung funk, na precursor ng hip-hop. Di ba? Ano bang meron sa hip-hop? So, una, pag tinignan mo yung mga unang banda ng hip-hop, di ba, hindi naman sila commercialized. So, ibig sabihin, napaka-intimate sa community yung music. Kasi nga, ito yung essence, di ba? Yung black history and black politics. Kung ano yung politics dito, di ba, hindi naman nakakapasok, not unless i-exploit yung black singers at i-depoliticize sila sa isang white industry. So, dumating yung hip-hop, yung mga kinakanta talaga nila tungkol sa ghetto. Ibig sabihin ng ghetto, at sila na yung pinaka-marginalized, di ba? Abang uri. So, kumakanta sila dito ng usapin sa race, anti-Ku Klux Klan, di ba? At kung babalikan mo nga yung body count na banda, malinaw na ang kanta nila ay kontra rasismo at kontra estado na pumapabor lang sa puti, di ba? So, ano ibig sabihin yan, di ba? Nung pumasok yung hip-hop, pati yung fashion, inalter nila, di ba? Kasi yung fashion ng hip-hop maluluwag, may bling-bling. So, yung ba't maluluwag yung damit? Exaggeration ito na yung mga damit nila ay hand-me-downs. So, ibig sabihin, galing lang sa Salvation Army. So, kung babasahin nga, parang sinasalba yung sarili lang para mabuhay sa isang lipunang hindi patas sa kanila. Second, yung mga bling-bling dati, hindi naman tulad ngayon na totoo na, yung mga exaggerated na bling-bling, para ipakita na may affluence, kahit imagined affluence, na parang yung exaggeration ba ng yaman, yet ito naman talaga yung kabalintunaan ng material na danas, di ba? So, titignan naman, gaya ng lahat ng forms ng subculture, eventually, dumating yung panahon na hip-hop got co-opted, meaning, yung potency nila lumabas na dun sa kanilang community. So, ang termino nga doon, kung magbabanggit lang ako, di ba, ang tawag doon ay nagkaroon ng outer national prominence. So, hindi lang national prominence, kundi outer national. Ibig sabihin, minarket na rin sa ibang mga bansa itong hip-hop, di ba? At itong hip-hop na to, yung leverage na nga ay pa-rap. Ibig sabihin ng rap, yung roots nga niya sa R&B, dahil root music naman talaga dapat yung hip-hop. Ibig sabihin ng root music, it traces your roots or re-narrates your experiences, di ba? So, as a black community, di ba, dumating na yung panahon na yung mga hip-hop, tungkol na lang ulit sa love, tungkol na lang ulit sa mga bagay na yung mga middle class angst, halimbawa, yung classic example si Eminem, dumating siya, so sort of na depoliticize. So, yung pagdating nga sa Philippines, sa subkultura sa Pilipinas naman, ang pinaka-late na dumating ay hip-hop nga. Siyempre, nauna itong punk, nagkaroon ng new wave movement, nagkaroon ng mga gothic, di ba? Pero yung hip-hop, late 80s siya dumating. Pero yung kakatwa, nung dumating siya, dahil sa outer national politics nga na commercialized na, depoliticized, desensitized na yung music, kung ikukumpara sa unang hip-hop ng Run DMC at kung sino pa, pagdating dito sa atin, yung unang lumabas ay yung rap ni Francis M, nagkaroon si Andrew E, wala pang Dogalo Records,
at nagkaroon ng maliliit pa na wala sa mainstream. Siguro yung magandang tignan, paano makakalap ulit itong mga maliliit na grupo na ito noon na bahagi rin ng subkultura. Diba? So, yung ngayon naman, yung nangyari, maraming klase na ng hip-hop, di ba? Kino-consider na nga itong yung labanan sa yung parang makabagong balagtasan na hip-hop din, o yung flip-top, di ba? Pero yung flip-top, pag tinignan mo, middle class naman din yung orientation. Ibig sabihin, laitan lang ng laitan, di ba? At kung ano pa. Pero wala yung sentiment ba ng youth. Kaya nga, pumapatok din sa maraming tao si Glock 9. Kasi si Glock 9, yung kind of hip-hop niya, parang na kahit papaano, na reappropriate na yung unang kultura ng hip-hop na tinitira yung estado, 'di ba? Yung kanta niya, yung upuan at kung ano pa, may patutsada sa estado. At yun naman yung function talaga din ng subculture, 'di ba? Ipakita na may nangyayari dito sa ibaba, sa mas malaking spectrum ng kultura, 'di ba? So kaugnay pa ng hip hop, yung origins niya, lagi siyang oppositional Kasi hindi nga siya nakakapasok sa MTV, 'di ba? Hindi nga siya nakakapasok sa mainstream record industry, hindi nga siya college music. 'Di ba? Ibig sabihin ng college music, wala siyang airplay sa mga kolehiyo, not unless it is a black community, 'di ba? Kaya nga ang uso sa hip hop before, bitbitin mo yung radyo mo, baba mo yung radyo mo, play mo yung cassette mo, o kaya mag-rent kayo ng mga tinatawag na malalaking sound system at mag-party kayo dun sa lugar nyo, 'di ba? At pang inyo lang 'yon. So, ibig sabihin yung potential na 'yon, yun yung mahalaga na dapat tingnan nyo kung nag-aaral kayo sa subculture. That yung subculture kasi, in particular hip-hop music, in its origins, and R&B and soul, for example, it dissolves the distinctions between art and life, between what you consider as an artifact and expression. This is according to Paul Gilroy, isa sa mga unang kritiko ng hip-hop. Ang sasabi niya, sa atin ngayon, binibili natin yung music, di ba? Ibig sabihin, art siya o media form. Pero sa hip-hop muna, o kaya sa soul, o kaya reggae, o ska, it is the music of the community. It dissolves the distinction or the demarcating line between life and art. Kasi yung art na yon narrates life. At yung life na yon, laging part na yung art na yon, di ba? At yung artifact na yon, hindi lang siya expression. Yung expression ng sentiment, nakikita rin dun sa artifact. So, yung last, kailangan tandaan natin na dahil nga itong industry at yung state, lagi silang natatakot sa ganito, yung tendensiya ay yung lusawin yung mga subkultura. So, yung root music o yung rootedness ng music, ina-uproot basically ng capitalism. So, ibig sabihin, ano yung sinasabi? Kino-commercialize, binibenta na, pinapalabas na sa ASAP kung Filipino, pinapalabas na sa YouTube, and eventually, nawawala yung market niya. Pero, may drawback nga din yun. Pwede rin mas, kung ma-retain yung ideolohiya, pwedeng mas maraming makaunawa. Pero, yun yung threat, di ba? Any subculture, all subcultures ended being co-opted. Kaya nga, magkakaroon ulit ng panibago pang mga subkultura. Dahil hindi naman nababago ng mga subkultura ang tunay na relasyong panlipunan. Ito ay temporal lamang na pag-aklas o pagtutol, ngunit hindi sustenadong pangmatagalang pagtutol. The same with hip-hop. Diba? So, as of now, yun yung masasabi ko.